Jeremias, Kabanata 22. Pinapunta ako ni Yahweh sa palasyo ng hari ng Huda, at ipinasabi niya sa hari, sa mga lingkod nito, at sa lahat ng taga-Jerusalem, pairalin ninyo ang katarungan at katuwiran. Ipagtanggol ninyo ang mga naaapi laban sa mapagsamantala. Huwag ninyong sasaktan o aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Huwag kayong papatay ng mga taong walang kasalanan sa banal na lungsod na ito. Kung susundin ninyo ang mga utos ko, mananatili ang paghahari ng angkan ni David, at papasok silang nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo, kasama ang kanilang mga tauhan at nasasakupan. Subalit, kung hindi kayo makikinig sa sinasabi ko, isinusumpa ko na aking wawasakin ang palasyong ito. Ganito ang sabi ni Yahweh tungkol sa palasyo ng hari ng Huda. Ang palasyong ito'y singganda ng lupain ng Gilead at nakakatulad ng bundok ng Lebanon. Ngunit isinusumpa ko na gagawin ko itong isang disyerto, isang lunsod na walang mananahan. Magpapadala ako ng mga wawasak dito. May dalang palakol ang bawat isa. Puputulin nila ang mga haliging cedar nito at iahagis sa apoy. Magtatanungan ng mga taong magdaraan dito mula sa iba't ibang bansa, bakit ganyan ang ginawa ni Yahweh sa dakilang lunsod na ito? At ang isasagot sa kanila, sapagkat hindi nila tinupad ang kasunduan nila ni Yahweh na kanilang Diyos. Sa halip, sumamba sila at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong iyakan ang isang taong patay o ikalungkot ang kanyang kamatayan. Sa halip, tangisan ninyo si Salom, sapagkat siya ay dinalang bihag at hindi na magbabalik. Hindi na niya makikita pa ang lupang kanyang sinilangan. Ito ang pahayag ni Yahweh tungkol kay Salom na humalili sa kanyang amang si Josias bilang hari ng Huda. Umalis siya ng Huda at hindi na magbabalik. Doon na siya mamamatay sa lugar na pinagdalhan sa kanya bilang bihag, at hindi na niya makikita pang muli ang kanyang bayan. Kahabag-habag ang magiging wakas ng taong nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng pandaraya at naglalagay ng mga silid dito sa pamamagitan ng panlilinlang. Pinagtatrabaho niya ang kanyang kapwa ng walang kabayaran. Sinasabi pa niya, magtatayo ako ng malaking bahay na may malalaking silid sa itaas. Lalagyan ko ito ng mga bintana, tablang cedar ang mga dingding, at pipinturahan ko ng kulay pula. Kung gumamit ka ba ng cedar sa iyong bahay, ikaw ba'y isa ng haring may tuturing? Alalahanin mo ang iyong ama. Siya'y kumain at uminom. Naging makatarungan siya at matuwid, kaya siya'y namuhay na tiwasay. Tinulungan niya ang mga dukha at nangangailangan, kaya pinagpala siya sa lahat ng bagay. Pinatunayan niyang ako'y kanyang nakikilala. Subalit kayo, wala kayong iniisip kundi ang sariling kapakanan. Pumapatay kayo ng taong walang kasalanan at pinagmamalupitan ang mga tao. Ito ang sabi ni Yahweh. Kaya ganito ang sabi ni Yahweh tungkol kay Jehoiakim, anak ni Haring Josias ng Huda. Walang tatangis sa kanyang pagpanaw o magsasabing, mahal kong kapatid, o
ang kapatid ko. Wala ring tatangis para sa kanya at sisigaw ng, O Panginoon, O aking hari! Ililibing siyang tulad sa isang patay na asno. Kakalad ka rin at ihahagi sa labas ng pinto ang bayan ng Jerusalem. Umakyat kayo sa Lebanon at humiyaw. Sumigaw kayo hanggang sa marinig sa Bashan ang inyong tinig. Kayo'y manangis mula sa tuktok ng bundok Abarim, sapagkat nilipol ng lahat ang kapanalig ninyo. Nagsalita ako sa inyo noong kayo'y masagana, subalit hindi kayo nakinig. Ganyan na ang ugali ninyo mula pa sa inyong kabataan. Kahit minsan ay hindi kayo sumunod sa akin. Tatangayin ng malakas na hangin ang inyong mga pinuno. Mabibihag ang lahat ng nagmamahal sa inyo. Wawasakin ang lunsod ninyo at kayo'y mapapahiya dahil sa inyong masasamang gawa. Kayong nakatira sa mga bahay na yari sa cedar, buhat sa Lebanon, kaawa-awa kayo sa hirap na daranasin ninyo pagdating ng panahon, gaya ng hirap ng babaeng manganganak. Sinabi ni Yahweh, kung ikaw man, Conias, anak ni Haring Jehoiakim ng Huda, ay naging singsing na aking pantatak. Huhugutin kita sa aking daliri. Ibibigay kita sa kamay ng mga ibig pumatay sa iyo, sa mga taong iyong kinatatakutan, kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia at sa kanyang mga sundalo. Itatapon ko kayong mag-ina sa isang lupaing malayo sa lupang sinilangan mo. Doon na kayo mamamatay. At hindi na kayo makakabalik sa sariling bayan na nais ninyong makitang muli. Ito bang si Conias ay tulad sa isang bangang itinakwil, basag, at walang ibig umangkin? Bakit siya itinapon? Pati ang kanyang mga anak, sa isang bansang wala silang nalalaman. O aking bayan, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh. Ganito ang sinasabi niya, isulat mo tungkol sa lalaking ito na siya'y hinatulang mawawala ng anak, na hindi magtatagumpay sa kanyang buhay, sapagkat wala siyang anak na hahalili sa trono ni David at maghaharing muli sa Huda.